Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong Biyernes ng gabi, ang pamilya ng isang babae ay alam na ito ay lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan sa Bonifacio Global City para mag-de-stress at mag-enjoy matapos ang buong linggo nitong pagtatrabaho. Nang sumabit na ang hating gabi, ang kanyang pamilya at mga kaibigan nito ay alam na siya ay umuwing mag-isa sakay ng kanyang sariling sasakyan. Pero naghintay ang mga ito hanggang alauna ng madaling araw. Pero ang dalaga ay hindi na nag-text o umuwi sa bahay nito. Ating balikan ngayon ang sikat na kaso ni Kay Davantes na gumulat sa Pilipinas noong 2013. Ipinanganak si Cristel o Kay noong November 5, 1987 sa Saudi Arabia. Ang kanyang mga OFW mga magulang na sina Pedi at Beth Davantes ay nagtatrabaho sa Saudi bilang accountant at nurse. Nang ilang buwan pa lamang si Kay ay inilipad siya ng kanyang mga magulang pabalik ng Pilipinas. Doon ay ipinagkatiwala siya ng mga ito sa pangangalaga ng kanilang malapit na mga kamag-anak sa Capiz. Nang ito ay handa ng pumasok ng elementarya, inilipat si Kay sa Maynila. Siya kasama ang kanyang mga nakakabatang kapatid na sina Lisette at Joshua ay nanirahan sa bahay ng kanyang tiyahin na si Ella at tiyuhin nitong si Bob sa isang gated community sa Moonwalk Village sa Las Piñas City. Habang siya ay lumalaki ay binigyan siya ng palayaw na cattle ng kanyang tiyahin. Habang ang kanyang nakakabatang kapatid naman na si Lisette ay tinatawag siyang nang o nanang dahil itinuturing na rin siya nitong pangalawang ina. Ang kanyang mga kaibigan naman ay tinawag siyang Kay. Habang lumalaki ay inilarawan ng kanyang ama si Kay na napaka-protective at maalaga sa kanyang mga kapatid. Tuwing holiday, ito ay mahilig magbigay ng mga handcrafted na regalo sa kanyang pamilya at maging ang mga kaarawan ng kanilang mga kasambahay ay natatandaan din ito. Tuwing may family reunion, mahilig itong magdala ng mga cupcakes na siya mismo ang nag-bake. Noong 2008, nakagraduate siya sa Southville Foreign University at nakatapos siya sa bachelor's degree in Business Administration, major in Marketing Management. Sa parehong taon ay nakakuha agad siya ng trabaho bilang Digital Campaign Associate. Pagkatapos lamang ng 6 na buwan, na-promote siya bilang Digital Marketing Specialist. Habang nagtatrabaho noong 2009, pinagsabay ni Kay ang pagtatrabaho at pagkuha ng master's degree in marketing communications. Mahilig si Kay na makipag-usap sa mga tao at ayon sa kanyang kapatid na si Lisette, ang kanyang ate ay isang natural-born leader at mataas ang self-confidence nito. Ang mga ugaling ito ang nagdala kay Kay ng tagumpay sa kanyang trabaho. Noong September 2011, siya ay lumipat ng kumpanya at nagtrabaho sa isang sikat na ad agency na MRM Digital Marketing Agency. Ang kumpanya na ito ay nasa ilalim ng kumpanyang McCann World Group Philippines na makikita sa Bonifacio Global City sa Taguig. Doon ay na-promote siya bilang Senior Account Manager. Bukod sa tagumpay niya sa kanyang karera, ang personal na buhay din ni Kay ay maganda ang takbo. Siya ay engaged na rin sa kanyang kasintahan na si Benedict Ong at sila ay naghahanda na rin sa kanilang pag-iisang dibdib na dapat ay magaganap sana noong May 2014. Pero ang lahat ng kanyang pangarap at magandang kinabukasan ay natuldukan noong September 2013. Umalis si Kay sa kanyang trabaho noong alas 10 ng gabi. Nag-text siya sa kanyang tiyahin na si Ella na siya ay pauwi na. Pero dahil sa ang araw na yon ay Biyernes, nagdesisyon siya na sumama sa kanyang 8 kaibigan mula MRM para mag-unwind dahil sa stress na kanilang naramdaman buong linggo.
Silang siyam ay pumunta sa malapit na Scarlet Wine Lounge at pagkatapos ay lumibat sila sa Arakama Restaurant. Ang dalawang establishmentong ito ay parehong makikita sa BGC. Nang sumapit na ang hating gabi, silang magkakaibigan ay naghiwa-hiwalay na at nag-text ulit si Kay sa kanyang tiyahin na siya ay papauwi na. Pero sumapit na ang 1:30 ng madaling araw ay hindi pa rin ito nakakauwi. Ang kanyang mga kaibigan at kanyang fiancé ay hindi nakatanggap ng tawag o text mula kay Kay na nagsasabi na siya ay nakauwi ng maayos sa kanyang bahay sa Las Piñas. Maging ang kanyang tiyahin at nakababatang kapatid na si Lisette ay nagtaka at nag-alala na rin. 1:30 ng madaling araw sa Pilipinas at 6:30 ng umaga sa Saudi Arabia ay nakatanggap ng text ang mga magulang ni Kay mula kay Lisette at doon ay sinabi nito na hindi pa nakakauwi si Kay. Kaya ang padre de pamilya nila na si Pedi ay agad inutusan ang kanyang lalaking bunsong anak at ang iba pa nilang mga kamag-anak sa Maynila na tumulong sa paghahanap. Tinawagan ni Lisette ang fiancé ni Kay na si Benedict pero lalo silang nag-alala nang sabihin nito na hindi niya rin alam ang kinaroroonan nito. Sa kanilang panic, agad silang humingi ng tulong sa mga tao sa social media at agad silang nag-post sa Facebook na ang dalaga ay nawawala pati ang kotse nito. Sinugod din nila ang mga ospital at maging ang mga police station sa pagbabaka sakaling mahanap nila ito. Pero umuwi silang bigo. Ilang oras ang lumipas, ang kanilang kinatatakutan ay nagkatotoo. Isang balita ang nakarating sa pamilyang Devantes na ang walang buhay ng katawan ni Kay ay natagpuan sa isang lugar sa Cavite na kilalang malimit na pagtapunan ng mga pinapatay na mga tao. Brutal na pinatay ang isang dalagang executive ng isang advertising company. Natagpuan ang bangkay ng biktima sa Silang Cavite pero nawawala pa ang kanyang sasakyan. Magbabandila si Dominic Almelor. Biyernes ng gabi nang huling nakitang nagmamaneho ng kanyang kotse sa Bonifacio Global City ang dalagang si Cristel Davantes, Senior Account Manager ng McCann World Group Philippines. Kinabukasan ng umaga natagpuan ang kanyang bangkay sa isang tulay sa bayan ng Silang, Cavite. Ang kanyang pagkamatay ay agad naging headlines. Ang kanyang kumpanya ay nanawagan at nagpadala ng sulat sa Office of the President para manawagan sa agarang ikalulutas ng kaso. Ang pamilya ni Kay ay gumawa din ng Facebook group page na pinangalanang Justice for Kay na agad namang nakakuha ng atensyon na mahigit 60,000 tao. Dahil sa kasikatan ng kaso, maging ang nooy presidente o dating presidente na si Noynoy Aquino ay nanawagan sa National Bureau of Investigations at Philippine National Police na gawin ang lahat na kanilang makakaya para maisara agad ang kaso. Ayon sa inisyal na investigasyon, 6:00 ng umaga noong September 7, 2013, nakita ang bangkay ni Kay sa ilalim ng Tibagan Bridge sa barangay Sabutan, Silang, Cavite. Ang lokasyon na ito ay malayo lamang ng 1 oras mula sa bahay ni Kay at sa BGC kung saan siya nagtatrabaho. Ang bibig ng biktima ay tinakpa ng panyo habang nakatali naman ang kanyang mga kamay gamit ang seatbelt. Malapit sa katawan nito ay isang kitchen knife at laptop charger. Ayon kay Cavite Philippine National Police SPO Tuzoni, sa kanyang teorya ay maaaring ginamit ang charger ng laptop para sakalin ang biktima. Ito ay nakatanggap din ng 5 saksak sa kanyang katawan at 3 dito ay nakita sa kanyang leeg. Dahil sa hindi marami ang dugo sa paligid ng bangkay, ang hinala ng mga otoridad ay pinatay ang biktima sa ibang lugar at pagkatapos ay itinapon ito sa ilalim ng tulay. Ang kotse naman ng biktima na isang metallic beige Toyota Altis na may plate number na PIM 966 ay hindi nakita ng mga investigador. Kaya ang mga otoridad ay agad inisip na ang nangyari ay isang kaso ng carnapping. Pero dahil sa wala pa silang matibay na pruweba, ang city government ng Las Piñas ay nagbigay ng pabuya na 200,000 pesos para sa taong makapagbibigay ng anumang impormasyon. Binuo rin ang Task Force K na pinangunahan ni Southern Police District Director Chief Superintendent Christopher Laksa. Ang pamilya ni Kay ay humingi din ng tulong sa publiko
na lumapit sa mga otoridad kung sila ay may alam sa kaso. Nang lumabas ang autopsy, napatunayan na si Kay ay hindi ginahasa at ito ay namatay sa tindi ng pagsakal sa kanya. Noong September 9, 2013, umuwi ang mga magulang ni Kay mula Saudi Arabia at agad silang nakikooperate sa mga kinauukulan. Pero hindi sila gaanong nakita na nagpapa-interview dahil nakiusap si Pedi sa kanyang kapatid na si Vincent na nakatira sa Maynila para maging spokesperson nila. Lagi ko naiiyak siya kasi kulang na kami. Yung laging kulang na kami. Hindi na babalik yung dati. Actually, minsan na naiisip ko, nagkamali ba ako? Saan? But I don't say anything wrong. Kasi hindi ko naman sila pinababayaan. Sabi ko nga, hindi naman ako nagkulang ng pangarap. But again, that's God's will. Ayon sa interview kay Vincent Davantes, siya ay malapit sa kanyang pamangkin. Pero si Kay ay ang tipo na hindi gaanong open sa kanyang personal na buhay. Kaya hindi niya masabi kung meron bang tao na gustong manakit dito. Noong hating gabi ng September 15, mahigit isang linggo pagkatapos makita ang bangkay ni Kay, ang mga tao sa Camellia Homes, Barangay Pamplona 3 Las Piñas ay nagising sa malakas na tunog na nagmumula sa isang car alarm. Nang tiningnan ito ng rumorondang gwardya ay nakita niya ang pinanggagalingan ng tunog. Ito ay mula sa isang sasakyan na Toyota Altis. Ang sasakyan ay inabandona sa Nickel and Silver Streets sa loob ng village. Agad tinanggal ng gwardya ang battery ng sasakyan para matigil ito sa pag-alingawngaw at sa posibleng pagsabog nito. Ang sasakyan ay wala ng plate number pero nang ito ay pinuntahan ng mga otoridad, ito ay positibong na-identify na pagmamay-ari ni Kay base sa mga gamit na nakita sa loob ng sasakyan. Ang mga investigador ay napansin na tinangka itong sunugin dahil sa matinding amoy ng diesel at mga sunog na parte ng kotse sa loob nito. Ang dashboard ay halos wasak na at ang mga kapulisan ay nakakita ng iba't ibang mga damit sa loob ng sasakyan tulad ng shorts, mga panloob na kasuotan ng mga babae, isang panyo na may nakalagay na El Shaddai at pati ang mga damit ng bata. Ang mga pulis ay agad nag-isip na ang mga damit ay tila binili lamang sa ukay-ukay para magamit sa pagsunog sa kotse. Ang mga upuan nito ay tinanggal din na hinala ng mga investigador ay ginawa ng mga sospek para tanggalin ang anumang mga DNA na naiwan dito. Pero ang soko ay nakakuha ng mga fingerprints at mga dugo sa natitirang seatbelt. Ito ang nagbigay ng idea sa mga kapulisan na kung ang sasakyan ay iniwan sa daan na hindi gaanong dinadaanan ng mga tao, maaaring ang sospek o mga sospek ay pamilyar sa lugar. Kinabukasan, September 16, si Las Piñas City Mayor Nene Aguilar ay dinagdagan ng 300,000 pesos ang reward sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng mga salarin. Bago matapos ang araw na yon, ay nag-alok din ng reward ang dating presidente na si Noynoy Aquino ng karagdagang 2 milyong piso. Habang nangyayari ang mga ito, ang mga otoridad ay nakakuha ng kopya ng CCTV footage. Doon ay nakita nila ang sasakyan ni Kay sa SLEX ng 1:19 ng madaling araw noong September 7. Nahagip itong lumabas sa PhilInvest Gate ng 1:31 a.m. at nakita din nila na ito ay nakapasok pa sa Moonwalk Village kung saan siya nakatira noong 1:41 a.m. Pero pagkatapos lamang ng 10 minuto noong 1:51 a.m., nakita nila na ang sasakyan nito ay lumabas ulit. Sa pagkakataon na ito, ang kotse ni Kay ay sinusundan na ng isang red Honda City. Ang parehong sasakyan na ito ay nahagip na pumasok sa Moonwalk Village 17 minuto bago dumating si Kay. Sa loob ng sasakyan na Honda City ay nakita ng mga investigador ang anyo ng isang lalaki. Kaya inisip ng mga otoridad na maaaring marami pang mga tao ang nasa loob ng kotse. Sa tulong ng isang tip mula sa isang lalaking nagpakilalang si Rex, nagkaroon ng break ang mga otoridad na matagal na nilang hinihintay. Ang unang lalaki na na-identify ng mga kapulisan
ay ang 19 na taong gulang na si Samuel Decimo na nagtatrabaho bilang isang construction worker. Ayon kay Rex, noong September 8, ang girlfriend niya ay pumunta sa bahay ni Anita na live-in partner ni Decimo. Doon ay sinabi di umano ni Anita sa kanyang girlfriend na si Decimo ay ninakawan at kalaunan ay pinatay ang isang babae. Ayon kay Rex, nang magkasabay-sabay na kumain ang kanyang girlfriend, si Anita at si Decimo ay inulit nito ang di umanong ginawa niya sa biktima. Ayon sa NBI, mula sa tip na ito ay natunto nila ang kinaroroonan ni Decimo na agad nilang itinuring na person of interest at doon ay sinubaybayan nila ang bawat galaw nito. Noong September 20, nagkaroon sila ng pagkakataon na arestuhin si Decimo dahil ito ay nang hold up ng isang jeep sa Bacoor, Cavite. Pagkatapos nila itong dakipin, agad nila itong dinala sa Department of Justice sa Maynila para sa inquest proceedings. Mula doon ay dinala nila ito sa NBI headquarters. Kahit walang presensya ng isang abogado, sa harap ng napakaraming mga reporters at media, si Decimo ay inamin na nagawa niya ang krimen dahil ang kanyang live-in partner na si Anita ay kapapanganak lamang kaya siya ay desperadong magkapera. Di umano ay sumali siya sa isang grupo ng mga kalalakihan na pumatay kay Kay. Ayon sa kanyang salaysay, ang plano lamang ng grupo ay humanap ng isang tao na mananakawan. Pero sa kung anumang dahilan ay tinuluyan ng patayin ng mga ito ang biktima. Nang opisyal na ma-interview si Decimo ng NBI, ibinigay niya ang pangalan ng 5 pang mga lalaki na di umano'y kasamahan niya. Sila ay sina Reggie Riel, Lloyd Benedict Enriquez, Kelvin Jorek Evangelista, Jomar Pipito at Paser Minalang. 2 sa kanila na sina Enriquez na 18 taong gulang lamang ay naaresto sa Kupang Muntinlupa. Ang 30 taong gulang na si Reggie Diel na taga Las Piñas ay nakumbinsi naman ng kanyang ama na sumuko. Pagkalipas ng 3 araw, ang 33 taong gulang na si Jomar Pipito ay sumuko din. Si Pepito kasama ang kanyang lola at kanyang mga magulang ay pumunta sa opisina ng nooy dating governor ng Cavite na si Victor Remulla. Agad itinurn over ni Remulla si Pepito sa Criminal Investigation and Detection Group at ito ay pansamantalang nanatili sa opisina ng mga ito sa Imus. Kinabukasan, ito ay ibiniyahe sa National Capital Region Police Office sa Taguig City. Ayon kay Remulla, si Pepito ay nakatira talaga sa Bacoor pero ito ay nagtago sa bahay ng kanyang lola sa Amadeo. Doon ay isa sa kapitbahay nila ang nakapansin sa mukha nito kaya kinumbinsi nito ang lola ni Pepito para sa kanyang pagsuko. Si Pepito ang lumalabas na nagmaneho ng sasakyan na ginamit ng mga salarin. Depende sa babasahin mong report, maaaring iba't ibang impormasyon ang makuha mo. Ayon sa Inquirer.net at Alabang Bulletin, si Pepito ay driver at utusan ng babaeng nagngangalang si Sheila May Villa na nakatira sa Camellia Homes kung saan nakita ang sasakyan ni Kay. Meron namang report na nagsasabi na si Pepito ay nobyo ni Sheila May Villa. Pero kahit ano pa man ang totoo tungkol sa kanilang relasyon, ayon sa pag-amin ni Pepito, kahit hindi alam ni Sheila May ay ginamit niya ang sasakyan nito noong gabi na ninakawan, dinukutan at pinatay si Kay. Ang huling suspect na nadakip ay si Kelvin Jorek Evangelista. Bago ito na aresto ay nakipaghabulan at natakasan niya ang mga kapulisan sa Kupang Muntinlupa. Siya ay nadakip noong September 25 sa bus terminal sa Cabanatuan City at doon ay natuklasan na balak nitong magtago sa probinsya ng Aurora. Ang huling suspect naman na si Baser ay nakatakas. Base sa mga nakalap na impormasyon ng mga otoridad, lumalabas na ang mga suspect ay parte ng isang na nag-ooperate sa katimugang bahagi ng Maynila. Noong alas 10 ng gabi ng September 6, ang 7 mga suspect ay nagkita sa bahay sa Villa Esperanza kung saan nakatira si Decimo. Armado ng mga kutsilyo at peking baril, sumakay ang mga ito sa Red Honda City na pagmamay-ari ni Sheila May Villa. Bumiyahe sila papuntang Las Piñas para maghanap ng mabibiktima. Sa kanilang paghahanap ay nakarating sila sa Moonwalk Village
ng 1:31 AM na makikita sa CCTV footage. Sa loob ng village ay sinundan ng mga ito ang itim na kotse na minamaneho ng isang babae. Pero itinigil nila ang pagsunod dito nang makita nila ang isang lalaki na sumalubong dito nang papasok na ito sa gate. Kaya ang mga ito ay ipinagpatuloy ang pagdadrive sa loob ng village para makakita ng mabibiktima. At doon na nila nakita si Kay Davantes na lumabas ng kanyang sasakyan at ito ay naglalakad patungo sa gate ng bahay nito. Bago pa makalapit si Kay sa gate ng bahay, si Evangelista ay tinutukan siya ng baril habang ang dalawang lalaki na si Nadiel at Baser ay agad siyang sinunggaban at pinilit siyang ipinasok ng mga ito sa loob ng kanyang sasakyan. Nang ang mga aso mula sa katabing mga bahay ay nagtahulan na, agad nilang pinatakbo ang sasakyan kasama si Kay. Ayon sa mga sospek, sila ay nagtungo sa Tagaytay. Doon ay tinalian nila ang kamay ni Kay at binusalan nila ito gamit ang panyo. Ang biktima na nag-aral ng karate at boxing ay di umunoy nanlaban pa. Pero nang makita ng sospek ang laptop charger, ay sinakal nila ito hanggang mamatay. Ayon sa mga sospek, inisip nila na pagsamantalahan ang biktima. Pero hindi ito natuloy dahil nakumbinsi sila na ang tanging gusto lamang nila ay magnakaw at magkapera. Pero sa kanilang pag-uusap ay napagtanto nilang maaaring maisumbong sila ni Kay at sila ay matunto ng mga kapulisan. Kaya di umano'y wala silang pagpipilian kung hindi ang patay nito. Nang sila ay makarating na sa tulay ng Tibagan sa barangay Sabutan Silang, doon ay inamin nila na si Decimo ang paulit-ulit na sumaksak kay Kay gamit ang kutsilyo na kanilang dala. Pero sa tindi ng pagsaksak nito ay di umano'y nasugatan si Decimo. Nang ito ay hindi na gumagalaw, itinapon nila ang bangkay sa ilalim ng tulay. Pero ayon kay Decimo, hindi siya sigurado kung ito ay patay na ba talaga nang maitapon nila sa tulay. Kinuha nila ang 3,000 pesos sa wallet ni Kay. Ibinenta din ng mga ito ang Toshiba laptop, BlackBerry at iPhone ng biktima sa halagang 11,000 pesos. Kinabukasan, nilinis nila ang sasakyan gamit ang mga sabon. Pero nang malaman ng kanilang buyer na ito ay ninakaw lamang nila, ay umatras ito sa negosasyon. Nang nalaman nila na nai-report na ng media ang plate number ng sasakyan, napagdesisyon na nilang hindi na nila ito mapapakinabangan, kaya tinangka nila itong sunugin. Ang NBI ay na-recover ang mga gadgets ni Kay sa isang buy and sell shop sa Alabang at ito ay kinumpirma ni Lisette na pagmamay-ari ng kanyang kapatid. Kahit pinaghahanap pa ang ika-6 na sospek, ang mga otoridad ay itinuloy ang pagsasampa ng kaso sa mga nadakip nilang mga sospek. Ang mga ito ay sinampahan ng kasong qualified carnapping at robbery with homicide. Pagkatapos nito ay nagkaroon ng reenactment ang NBI na kanilang isinapubliko. Kasama ang suspect na si Samuel Decimo, binalikan ng mga tauhan ng NBI Laguna at NBI NCR ang subdivision sa Las Piñas para sa reenactment sa pagdukot at pagpatay sa advertising executive na si Kay Davantes. Pagdating sa bahay nila Kay, nagsukat na ang mga investigador para makuha ang eksaktong lokasyon ng mga suspect. Tsaka Western ni Decimo kung paano nila tinyempo ang pagdukot sa dalaga madaling araw ng September 7 gamit daw ang 2 patalim at peking baril para takutin si Kay. Sa reenactment, makikita ang pagdating ng sasakyan ni Kay sa pagitan ng 1:00 at 2:00 ng madaling araw sa tapat ng bahay ng dalaga. Pagbaba ng sasakyan, dumiretso raw si Kay sa kanilang gate para buksan ito. Pero nilapitan na siya ng 3 suspect at sa pilitang isinakay sa kanyang sasakyan bago dinala sa Silang Cavite. Hindi pumuputok yung baril na ginamit? Hindi po. Nung bang tinutukan na siya, pumalag ba si Kay? Paano ginawa ni Kay? Hindi po, sir. Basta sumakay na lang po siya, hindi po. Pagdating sa Cavite, ibinaba raw si Kay sa sasakyan na nakatali at may busal na sa bibig tsaka sinakal bago pinagsasaksak. Ayon sa pamilya, nagagalak silang hawak na ng mga otoridad ang 5 sa 6 ng mga suspect na kumuha kay Kay. Conviction, siyempre. Kailangan naman baliwala lang yung pagkamatay ng bata. Bago magsimula ang paglilitis, ang mga kapamilya ni Kay ay duda naman, lalo na ang tiyuhin nito sa mga sinasabi ng NBI. Para sa kanila, ang salaysay ng mga sospek ay hindi tugma sa resulta ng autopsy ni Kay.
Nababagabag kami dyan sa punto na yan. Baka kinikwentuhan tayo ng iba na niya. Dinadivert. Dinadivert niya. Kasi tingnan natin, neophyte daw sila. Pero bakit nagawa nila ang mga ganong aksyon doon sa sakyan? Duda rin si Mr. Devantes kung bakit kitchen knife ang sinabing gamit ng mga suspect sa pagpatay kay Kay. Gayong lumabas sa investigasyon ng pulis na double-edged knife ang ginamit sa pagsaksak. Sa loob ng 6 na taon na paghihintay para malitis ang mga sospek, ang mga salaysay ng mga ito ay nagbago. 2 sa kanila ay sinabi na kahit pinagnakawan nila ang biktima ay wala silang partisipasyon sa pagpatay dito. Ang sospek na si Reggie Diel ay tinanggap naman ang plea deal ng prosekusyon at kapalit nito ay naging state witness siya. Tumistigo siya laban sa iba niyang mga kasamahan at sa witness stand ay sinabi niya sa judge na pinilit niya ang mga ito na huwag patayin ang biktima pero hindi siya nagtagumpay. Iniharap ng prosekusyon ang may-ari ng ukay-ukay at mga buy and sell shop na positibong kinilala si Decimo na nagbenta sa kanila ng mga gadgets. Bukod sa mga witnesses, ipinakita din ng prosekusyon ang resulta ng DNA analysis na ang dugo na nakita sa loob ng kotse ni Kay ay mula kay Decimo. Ang testimonya naman ni Decimo kung saan umamin siya sa harap ng media ay hindi pwedeng magamit sa korte dahil umamin ito nang walang presensya ng abogado. At siya ay nag-enter din ng not guilty plea sa arraignment. Pero kahit hindi na ituro ng state witness kung sino ba talaga ang pumatay kay Kay, ang judge ng Las Piñas Regional Trial Court Branch 253 ay napatunayan silang lahat na guilty sa kasong robbery with homicide. Pinatawan sila ng panghabang buhay na pagkakakulong na hindi bababa ng 40 years. Sila ay pinagbabayad din ng 50,000 pesos para sa death indemnity, 50,000 pesos para sa moral damages, at 25,000 pesos para sa temperate damages. As of this recording, hindi pa rin nahuhuli si Baser. Pero kahit siya ay hindi pa nadadakip, ang paghawak, pagresolba at pagdakip sa mga salarin ay patunay lamang na ang Las Piñas ay isa sa mga lugar sa Pilipinas na may pinakamataas na rating pagdating sa crime solution efficiency rate. Pero kung ang ibang mga tao ay masaya na nadakip agad ang mga sospek, ang ibang mga tao naman ay hindi napigilan na magtaas ng kilay sa tila kompetisyon na nangyari sa pagitan ng NBI at mga kapulisan habang nangyayari ang investigasyon, na maaaring naging sanhi ng pagkadelay na maresolba ang kaso. Hindi rin maiwasan mag-isip ng mga tao na tila ang kaso ay minadali at para sa kanila ang dahilan ay tungkol sa 2.5 million pesos na reward. Ang mga aligasyon na ito ay itinanggi naman ng parehong NBI at mga kapulisan. Walang nakakaalam kung nakuha ba ni Rex ang 2.5 million pesos na reward. Pero ayon sa article na nabasa ko, ang pera ay ibinigay bilang isang donasyon para sa mga biktima ng Zamboanga Siege. Noong December 2, 2019, ang mga magulang ni Kay ay personal na bumisita sa NBI National Headquarters para pasalamatan ang grupo na humawak ng kaso dahil masasabi nilang justice has been served. Sa kanilang official statement ay pinasalamatan rin nila ang mga abogado at maging ang nooy dating presidente na si Noynoy Aquino para sa tulong na naibigay nito. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.